Ang nakaraan, nakilala ni Yuya si Kaori, ang babae na kanyang niligtas, at inimbitahan si Yuya na sumali sa Osei Academy, isang prestihiyosong paaralan para sa mga pinakamahuhusay na estudyante bilang pasasalamat sa pagligtas sa anak ng chairman. Siya ay kinakabahan sa una, ngunit nalaman na ang mga mag-aaral ay hindi gaanong naiiba at ang chairman na si Tsukasa ay nagturo sa kanya na hamunin ang kanyang sarili na lumago. Sa kabilang mundo, sinubukan ni Yuya na lumabas sa kanyang bahay at nahanap ang isang batang babae na inaatake ng mga goblin. Nagpupumiglas si Yuya laban dito, ngunit gamit ang kanyang mga iba't ibang sandata ay nagawa niya itong talunin at nailigtas ang babae. Kinahanap ng mga kabalyero ang babae at nalaman na siya ay isang prinsesa na nagngangalang Lexia. Bumalik sa kanyang bahay, iniisip ni Yuya ang tungkol sa engkwentro at kung ayos lang ang babae. Ngunit dahil may mga kabalyero na naghahanap at tumulong sa babae, sa palagay ni Yuya ay ligtas na ito. Pagtingin sa kanyang damit, napagtanto ni Yuya na dapat na siyang bumili ng bago dahil kumita siya ng kaunting pera mula sa kabilang mundo. Pumunta sa mall, at habang naglalakad si Yuya ay pinagtitinginan siya ng mga tao na iniisip na isa siyang artista o modelo. Ang kanyang damit ay enchanted upang manatiling malinis, ngunit sa palagay niya ay dapat siyang bumili ng iba upang hindi ito paulit-ulit. Samantala, makikita ang isang direktor na sinisigawan ang lalaki. Ang lalaki ay ang manager sa isang modelo na pinangalanang Sho, ngunit si Sho ay hindi dumating para sa kanilang photoshoot. Tumawag ang manager mula kay Sho at nalaman na ito ay papunta pa lamang. Subalit, nagalit ang direktor dahil hindi nirerespeto ni Sho ang oras ng lahat ng nandoon na handa na para sa photoshoot, lalo na si Miu, ang isa pa nilang modelo na buong umaga na naghihintay. Ang tema ng photoshoot ay nakatuon sa pagiging mag-asawa, kaya imposibleng kunan nito nang wala si Sho. Ang direktor ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin dahil ang lahat ng mga tao ay naghihintay na magsimula. Kaya siya ay nagpasya na maghanap ng kapalit sa loob ng mall, habang si Yuya ay namimili sa paligid at nalulula sa dami ng mga pagpipilian. Nilapitan siya ng ilang mga batang babae at nag-aalala na ito ay mga tactics sa pagbebenta. Nagtatanong sila tungkol sa kanyang sarili at nag-aalok na tulungan siyang mamili. Gayunpaman, ayaw ni Yuya na sumama ang loob nila kaya magalang niya itong tinanggihan. Naiwang nakatulala ang mga babae at nagsimula silang magtaka sa kanya, ngunit iniisip ni Yuya kung tama ba ang kanyang pakikitungo sa kanila. Ang direktor ay nahihirapan na makahanap ng kapalit, ngunit sinabi niya sa kanyang katulong na hindi sila maaaring sumuko. Napadaan kay Yuya at naisip ng direktor na siya ang kanilang hinahanap. Nilapitan nila si Yuya at ipinaliwanag ng direktor sa kanya ang kanilang sitwasyon. Kinakabahan sa gagawin na photoshoot, ngunit iniisip niya ang lahat ng mga taong umaasa at sa huli ay pumayag siyang maging modelo nila. Gumanap siya bilang kasintahan para sa kanilang photoshoot at kinukunan ng mga larawan sa iba't ibang mga damit at posisyon. Sinabihan siya ng direktor na magmukhang mas gwapo, ngunit nahihirapan si Yuya na gawin ang tamang paraan. Pero sinabihan siya ni Miu na maganda ang kanyang ginagawa para sa unang pagkakataon at nabihag si Yuya sa kanyang hitsura. Nagpasalamat si Miu sa pagtulong sa kanila, ngunit napansin ni Yuya ang paglapit nito sa kanya. Nakita ng direktor na mukhang matigas si Yuya at lumipat sila sa kanilang susunod na lokasyon. Humanga si Yuya kay Miu sa pagiging magaling kahit na sila ay nasa parehong edad, kaya determinado siyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Hinawakan siya ni Miu para sa susunod na photoshoot at nataranta si Yuya habang tinutulak siya nito. Sinabihan sila ng direktor na mas lumapit pa sa isa't isa, kaya niyakap siya ni Miu at itinulak papataas na lalong ikinahiya ni Yuya, at nagsimulang manood sa kanila ang karamihan. Samantala, sa kabilang mundo, makikita si Prinsesa Lexia na nag-iisip kung paano siya nailigtas. Nagpasya siyang lumabas at ang kanyang mga kabalyero ay nagtataka kung saan siya pupunta. Sinabi niya na babalik siya sa Dark Forest para hanapin ang taong nagligtas sa kanyang buhay, ngunit sinabi ng kanyang mga kabalyero na imposibleng may nakatira sa gubat na iyon, pero iginiit ni Lexia na siya ay niligtas at dapat siyang magpasalamat. Binalaan siya ng kanyang mga kabalyero tungkol sa mga panganib na darating pabalik sa Dark Forest, ngunit sinabi niyang lahat sila ay sasama sa kanya sa pagkakataong ito, at iniisip nila kung kanino siya nagmana ng gayong walang ingat na pag-uugali. Pagbalik sa mall, natapos na ang photoshoot at pagod na si Yuya. Nagpasalamat ulit si Miu at biglang nabulunan si Yuya sa kanyang inumin. Nag-aalok si Miu ng pamunas kay Yuya, ngunit nag-aalala si Yuya dahil pawisan siya at hindi rin niya magagamit ang kanyang damit dahil hindi sa kanya ang mga ito. Iniisip ni Yuya ang kanyang karanasan sa pagmamodelo at sa tingin niya ay kahanga-hanga si Miu. Ngunit sinabi ni Miu na siya ay sanay na at binanggit kung paano siya nakagawa ng maraming pagkakamali noong bago pa lamang. Iniisip ni Yuya na ito ang unang beses na nakasuot siya ng ganitong mga usong damit dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon sa kanyang nakaraan. Nagtataka si Yuya kung bakit sinimulan ni Miu na magmodelo,
at sinabi ni Miyu na gusto lang niyang mapansin dahil laging busy ang kanyang mga magulang para makasama siya. Pagkatapos niyang makakuha ng ilang mga tagahanga, nagpatuloy si Miyu dahil may mga taong nagpapasaya sa kanya at gusto niyang makapagbigay ng kaligayahan sa mga taong gusto siyang makita. Sinabi ni Miyu kay Yuya na magagawa rin niya ito, at sinabing dapat niyang kunin ang sarili niyang kapayapaan at pinapaalalahanan siyang enjoy lang ang lahat ng mga sandali. Habang nag-uusap sila, kinukunan sila ng direktor ng mga larawan ngunit sa sandaling iyon ay biglang dumating si Sho at excited na ang mga tao na makita siya. Nilapitan niya si Miyu na sinasabing makakapagpatuloy na sila sa kanilang photoshoot. Itinulak niya ito sa pader at gusto niyang yayain si Miyu na mag-inuman ngunit nakikita ni Yuya na hindi komportable si Miyu. Inawat niya si Sho at nagtataka kung sino siya. Subalit, sinubukan siyang suntukin ni Sho ngunit itinapon lang siya ni Yuya. Nagulat ang lahat at iniisip ni Yuya kung gaano kabagal ang suntok na kanyang naramdaman. Natatakot siyang magdulot ng gulo sa pag-aakalang mapapagalitan siya dahil sa pambubugbog sa isang magandang lalaki. Ngunit ang mga tao ay nag-cheer para kay Yuya na iniisip na siya ay napakagaling. Nagtataka si Sho kung paano siya natalo kahit na marunong siyang magboxing, at sinabihan siya ng direktor na umalis dahil nakunan nila ang lahat ng pangyayari. Tumakbo si Sho at pinasalamatan si Yuya ni Miyu para sa kanyang tulong na isiniwalat na sinusundan siya ni Sho at hindi niya alam kung ano ang gagawin tungkol dito. Sabi ng direktor ay laging ganun ang ugali ni Sho at dahil sa nangyari ay malabo nang makatrabaho siya ulit. Tinanong niya kung interesado si Yuya na maging modelo pero sinabi ni Yuya na hindi siya karapat-dapat para gawin ang trabaho ng maayos at sa huli ay tinanggihan niya ang alok. Gayunpaman, nagpapasalamat si Yuya sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatrabaho ang napakaraming professional. Irerespeto ng direktor ang kanyang desisyon at binigay kay Yuya ang lahat ng mga damit mula sa photoshoot bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Sinabi ni Yuya na sapat na ang pagkakaroon ng karanasan pero natural lang daw na mabayaran sa trabaho lalo na't siya ang nagligtas sa kanila at tinanggap ito ni Yuya. Umaasa si Miyu na makatrabaho niyang muli si Yuya sa hinaharap at binati ito ng good luck. Sa kanilang sasakyan, sa tingin ng direktor ay nakakapanghinayang na ayaw ituloy ni Yuya at alam niyang magiging magaling ito. Sa pagbabalik tanaw sa mga larawan, iniisip ni Miyu kung gaano kakaiba si Yuya at nakikita ng direktor na namumula si Miyu kaya tinutokso niya ito tungkol sa pagkakaroon ng crush kay Yuya. Inaayos ni Yuya ang kanyang cabinet, iniimpake ang lahat ng kanyang mga bagong damit at ang kanyang mga larawan ay makikita sa paligid. Nagtataka ang mga ahensya kung sino si Yuya, at makikita ang isang babae na desperadong pumirma na nag-uutos sa kanyang kasamahan na hanapin si Yuya bago pa ito mapuntahan ng ibang ahensya. Desidido ang babae na huwag siyang pakawalan ng makita kung paano nagawang tumayo ni Yuya sa tabi ni Miyu kahit amateur pa lamang. Samantala, sa ibang mundo, makikita ang mga kabalyero ni Lexion na nakikipaglaban sa ilang mga goblins. Nagpupumiglas ang mga kabalyero at biglang lumabas ang isang goblin sa kanyang likuran. Gayunpaman, natalo ang goblin at nagulat silang lahat sa pagdating ni Yuya na walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga ito. Natutuwa si Lexion na makitang siya ay totoo, at tinapos ni Yuya ang mga goblin. Tinulungan niya ang isang kabalyerong sugatan at nilapitan siya ni Lexion na sinabing pumunta siya sa Dark Forest dahil may sasabihin siya sa kanya. Nagtataka si Yuya kung ano ang gusto niyang sabihin at biglang sinabi ni Lexion na gusto niyang pakasalan si Yuya na ikinagulat ng lahat. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.